Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love guidance, love and love life, connections, stories, at mga aral sa buhay ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Ano yung mga gabay na nais ninyong iparating sa amin sa buhay pag-ibig? Spirit guides, send me messages. Okay. Yan, ang dami nila. Four of Swords. Judgment. Sun. Page of Wands. Page of Cups. Six of Pentacles. The Fool. Ten of Cups. Ten of Pentacles. Eight of Cups. Temperance. Knight of Pentacles. Ang dami. Yan. Page of Cups. So, parang lahat ng page. Page of Cups, Page of Wands, Knight of Cups, Knight of Pentacles. Yan. Star. Knight of Wands. Ayan. Knight of Cups, Knight of Wands, Knight of Pentacles. Dito natin ilagay. And Queen of Swords. Ayan, ang daming taong involved dito. Pero this is something about your past relationship that maaring Eight of Cups. Maaring yung person mo, bigla ka na lang iniwan. Kapag LDR man to or yung communication ninyo is sabihin natin online or bigla na lang ghosting, wala nang paramdam, blinak ka, basta bigla na lang nang iwan sa ere ng taong yun, no? Parang minsan tinatanong mo, wala ka namang ginawang masama, okay naman kayo nag-uusap, tas bigla na lang walang paramdam. 'Di ba? Yung mga ganong bagay na hindi mo naman alam kung anong nagawa mong mali. Nakala mo okay na lahat, bigla na lang nawala. Tapos, meron din ditong nasa-sense ko na maaring ikaw mismo, yun ang iwan sa taong yon. May iba sa inyo na kayo mismo o kayo yung nag-cut off sa taong yon. Ibig sabihin, alam mo nang toxic, alam mo nang hindi mo deserve yung taong yon, alam mo na sa sarili mo na walang patutunguhan ang inyong relasyon, ikaw na mismo yung nag-cut sa taong yon. Ikaw na yung malis, ikaw na hindi nagpatuloy kasi maybe hindi na healthy ang inyong relationship. And meron dito or pwedeng ikaw yung nag-cut off kasi maaring ikaw natauhan ka na sa pinagagawa ng person na yun. Siguro paulit-ulit ka na lang niloloko or sabihin natin yung mga promises na hindi naman totoo, mga lies, mga ganong bagay. So maybe ikaw na yung mismo nag-cut off sa taong yon. Minabuti mo na lang na ikaw na yung umalis. Okay? At ito yung maganda kasi mas naging relax na yung isipan mo. Hindi ka masyadong nagpa-apekto. Diba? Parang yung iba kasi kapag ganun yung nangyari, wala na, gumuho na yung mundo.
masyado nang affected, hindi na makapagtrabaho ng maayos, hindi na makatulog ng maayos, hindi na makakain ng maayos hanggang kakasakit na, 'di ba? Huwag gano'n. Kailangan yung labanan yung ganong klaseng low vibrations. You have to focus yourself sa mga bagay na sabihin natin merong kabuluhan. Yan, kaya ito maaring mas minabuti mo na to slow down, i-relax ang sarili mo, wag na masyado mag-overthink pa tungkol sa taong yon. Hayaan mo na siya. Hindi mo deserve yun. Tapos nandito si Temperance, you are being patient, no, sa love life mo. Hindi ka nagmamadali. Tapos nag-focus ka sa sarili mo, self-love and care, yun yung ginawa mo, very positive ang mindset mo, very optimistic ang dating mo, happy and joyful ka pa rin. Diba? Parang you are still whole. Walang ibang magpapabuo sa sarili mo kundi ikaw lang. You are being hopeful. Andito, alam mo kasi yung mga stars gives you direction on what to do with your life. Na sabihin natin makabuluhan, huwag masyadong mag-dwell dun sa mga negativity, sa sadness na yan, sa bitterness o kung ano pa man. Diba? Life is too short para aksayin natin yung energy natin sa mga ganong bagay. Kaya naman, you're very hopeful that someone will come into your life. At ito ang ginawa mo. You start over again. Ayan. Nagsatrabaho ka mabuti, inayos mo sarili mo, at naging generous ka sa pagbibigay, pag-share ng mga blessings mo sa iba. Ibig sabihin niya, kung ano yung nakakamtam mo, mga biyaya, talagang sinishare mo siya, hindi ka na magiging madamot. At the same time, you are saving for yourself, at yun ang maganda, because you take control of yourself. Kaya naman sa sobrang taas ng vibrations mo, ibig sabihin talagang you feel loved. Nandun yung self-love affirmations mo. No, ibig sabihin, hindi ka nag-dwell masyado into low vibrations, being heartbroken, sadness, iyak ng iyak, araw-araw, na wala nang inisip kundi yung taong yun. No. Mas nag-focus ka sa sarili mo because inisip mo at naniniwala ka that you are loved, that you deserve love, true love, at naniniwala ka that there will be someone na para talaga sa'yo. At yung taong yon na iniwan mo or nang iwan sa'yo, hindi yun talaga karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kaya naman sa sobrang taas ng vibrations mo, ang dami tuloy mga taong, yan, nagkakaroon ng interest sa'yo, nagiging sobrang attractive ka. Meron dito, eto, ilalabas ko tong mga page at saka night. Yan. Etong si page of, ulong natin to. Yan. Meron ditong page of knights at saka si page of wands. Yan. Ito si page of cups, siya yung someone na meron ng crush sa'yo. Meron ng konting yan, feelings para sa'yo, pero sabihin natin, hindi pa ganun kalalim yung feelings na yan eh. Hanggang sa unti-unti niya talaga na hindi na niya mapipigilan ng sarili niya at yung feelings niya about you, yung emotions niya, ay magpapatuloy yan. Pupush niya siguro na magkalapit kayo at magkaroon kayo ng connections. Ito yung someone na sabihin natin yung charming, a bit emotional, pero ito yung mga water sign. No, yung page of cups at saka knight of cups na yan. Tapos meron din someone who is yung mga fire sign naman dito. Ito yung someone na attractive, katulad mo, yung passionate, at ipupush din niya yung connections ninyong dalawa. At meron namang isa na sa umpisa pa lang, aggressive na siya, at sa umpisa pa lang, talagang desidido na siya lumapit sa'yo, na mag-push din ng connections ninyo. So, ito naman earth sign. So, tatlong signs yung nagiging sobrang attracted sa'yo. Water sign, fire sign, and earth sign. Okay? Kung sino man sa kanila ang mapipili mo, kasi mafe-feel mo yan kung sino sa kanila yung talagang meron kayong connections, yung vibes, yung in alignment kayo,
'Diba parang sa goals mo, sa buhay mo, yung nais ng puso mo, yung nagpapasaya sa'yo, yung palagi mong iniisip, sa kanilang tatlo, siya ang makakatuluyan mo. At siya yung makakasama mo dito sa Ten of Cups. Napakaganda ng reading na to kasi lumabas yung Ten of Cups. Ibig sabihin, punong-puno ng pagmamahalan to, full of joy, umaapaw na kaligayahan, at sobrang pagmamahal sa iyo ng taong to. At yun yung mararamdaman mo. Yung madadama mo sa connections na to. At dahil lumabas din yung Ten of Pentacles, ibig sabihin, in all aspect of your relationship with this person, abundance ang iyong makakamtan. Abundance of love, abundance of money, abundance of wealth. Siya kasi yung someone na talagang todo yung supportan niyo sa isa't isa, understanding. Minsan may hindi pagkakaunawaan pero naayos lahat. Tapos nagtutulungan kayo para mas lalo pang iangat ang inyong buhay. Kaya makakamtan ninyo ang lubos na kasaganahan. So, masayang pamilya at abundance ang inyong makakamtan. Kaya napakaganda ng reading na to kasi ang mahalaga dyan, nag-focus ka sa sarili mo. Hindi ka masyado nag-dwell at hindi mo inaksaya yung energy mo, no? Sa sobrang pag-iyak-iyak dahil sa taong yon. Remember, kung talagang mabuti ang intention ng taong yon, hindi ka niya lolokohin, hindi ka niya sasaktan, hindi ka niya iiwan ng basta-basta na lang. No? Pero yung mga taong ayaw nang kausapin ka, walang lakas ng loob na kausapin ka, harapin ka, o yung mga taong panay panluloko lang or pananakit ang ginagawa sa'yo, huwag mo nang habulin ang mga taong yon. Don't chase. Focus to yourself, you get more attractive, at ikaw, you attract love. Okay, nandito pa nga bottom of the deck, 9 of Cups, which is, ibig sabihin, wish fulfillment. Wish fulfillment mo. What your heart's desire ay makakamtan mo. Kung sino man sa kanila, yung mga water sign, fire sign, or earth sign, is just ask guidance from up above. Dahil kung sino man sa kanila, it will lead you into your right direction. 10 of Cups, 10 of Pentacles, full of love and abundance. Lubos na kaligayahan at kasaganahan sa buhay ang iyong makakamtan with that right person. Okay, tingnan natin ang ancient message. Forgiveness. Bakit lumabas yung forgiveness? Kasi yung forgiveness na yan, kailangan pagkaloob mo rin sa sarili mo yan. Pagkaloob mo yan sa taong nagkasala sa iyo. And also ask forgiveness from God. Palaging tatlo yan Okay? Ask forgiveness from God sa lahat ng mga nagawa mong pagkakamali. Patawarin mo ang sarili mo sa mga nagawa mo. Alam mo naman na hinayaan mo yung sarili mo na masaktan pa ulit-ulit ang taong yon or makagawa rin ng hindi tama. Sabihin natin yung iba dyan, mga maling relasyon. And forgive that person who hurts you. Forgiveness, when you open your heart to forgiveness, it will bring so much blessings into your heart, into your life. Okay? Then, we have here, botanical inspiration. Peony. Yan. Prosperity and compassion. Prosperity depends more on wanting what you have than having what you want by unknown. No? You will be prosperous kapag gugustuhin mo yung mga bagay na meron ka na, hindi yung yung palagi mo na lang parang iniisip yung mga bagay na wala ka pa naman, no? So, kung ibig sabihin yan, be grateful sa mga bagay that you already have. Because when you are being grateful,
Diba? You will have more blessings. Isa naman parang ang dami-dami mo ng mga blessings dyan, pero wala ka pa rin ginawa kundi magreklamo sa buhay mo. Be grateful kahit sabihin mo na nasaktan ka. Kasi ibig sabihin yan, you are being tested to become more stronger in faith, stronger in life. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Kailangan daw yung financial na yan, maayos na yan, tsaka yung karera. Kapag nandiyan na yung taong para sa'yo, you have to, sabihin natin, solve din yung mga financial issues na yan at tsaka yung career mo. Na kailangan siguro, iset mo na yung mga priorities mo. Give time also to that person. Kapag masyado ka nakatuon sa karera mo. So, kailangan lang balance. Work-life balance. Pagdating sa finances mo, maaaring ito yung taong makakatulong sa'yo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.